Yung pag-iyak ni Senator Pia Cayetano na wala naman pong luha, imbis na po makakuha ng simpatya mula sa publiko, kritisismo po ang kanyang inaabot sa kasalukuyan. Ang dami pong memes na lumalabas ngayon. Naka-join na ako. Nag-message ako doon sa Facebook page niya. Nakalagay po sa message natin, kamusta po kayo, Senator Pia Cayetano? Tapos send. Mangungutang po sana ako, baka pwede po. Pero yung mga nakakakilala sa akin mga tol, kapag ako'y nangungutang, hindi ako nangangamusta. Direkta na kagad. Marami sa inyong mga manonood natin ang nautangan ko, no? Pero hindi ako nangangamusta kasi parang yun ang nagiging trending ngayon eh. Pagka mangangamusta kasunod, pangungutang. Pero itong pangangamusta natin kay Senator Pia Cayetano, ito po ay sarcasm. Ha? Bakit po ba nagkakaganito ngayon na instead na umaani po ng simpatya sana, itong si Pia Cayetano, kritisismo po ang kanyang inaabot. Dito po kasi lahat nagsimula sa pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Pakinggan natin, balikan po natin ito mga tol. Matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Siguro po, dahil po yata hindi nakikinig ng maayos itong si Senator Cayetano, nag-react po kagad nang hindi po tiningnan o inintindi yung konteksto ng sinasabi po nitong si Senator Risa Hontiveros. At ito po, yung kanyang naging reaksyon, tumindig po siya sa plenaryo at sinagot, pinasaringan. Ito pong si Hontiveros, pakinggan natin mga tol ang banat niya rito. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero parang sa amin na nandito. Iyak na talaga siya pero walang tumutulong luha no? Napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko nag-declare na 20 years na sa akin siya sa labas. Siya sa 20 years son. Later na tumatakbo siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya sabihin niyo na walang nangyari. Para sa amin lahat na nandito. Di mo kasi iniintindi yung sinabi ni Senator Risa Hontiveros. Hindi personal feelings ninyo ang tinutukoy niya. Ha? Kung hindi yung parang walang nangyari dahil walang ginagawa ang liderato ng Senado sa kasalukuyan. Mula Lunes, nag-aabang ng kaukulang aksyon si Senator Risa Hontiveros pero hindi niya ito nakikita. Ngayon, aatakihin mo yung senadora at palalabasin mo na parang wala silang concern sa inyo. At dito, magsisinungaling ka pa. Bakit po natin sinasabing na magsisinungaling ito mga tol? Kasi ngayon, kalat na po yung balita na meron naman po pala silang group chat. At sa group chat, kinamusta po sila ng mga minority senators. Plus, as said, 2 pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staffs, yung hindi naman makauwi, dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So, dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang may isang din yung nakamusta sa amin. Sinungaling! Naku ng teteng na yan. Napakasinungaling sapagkat alam naman natin ngayon sa balita na may group chat. Nag-appear na po itong screenshot sa public at makikita po natin doon ang mga minority senators na nangamusta at papangalanan po yan ni Senator Erwin Tulfo. Doon kasi sa pinag-usapan nating screenshot kanina, wala pong mga pangalan ang nakalagay. Nakalagay lamang Binure. Minority senators lamang. Ngunit may nakikisawsaw po dito. Ito po ay hindi para pasikatin
kung hindi maging babala sa inyo pong lahat na mga manonood po natin na ang dating dilaw at kakamping po na ito, baka maiboto pa ng mga kakamping at dilaw. Ito po ay DDS na ngayon. At syempre, sumasawsaw, hoping na makakuha ng boto ng mga DDS, ito pong si Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya po, huwag kayong maniniwala dito mga kakamping at dilawan ha. Kasi ang mga loyalista at PBBM supporter, definitely, hindi makakakuha ng boto itong si Rowena Guanzon. Kaya pinapaalala lamang natin, may mga manonood po tayong dilaw at kakamping na baka maiboto nyo pa itong si Rowena Guanzon. Uulitin ko, huwag kayong magpapalin lang sa babae po na ito. Sabi niya, nakisawsaw ha, pinagtatanggol siyempre si Pia Cayetano. Tinatawanan nyo si Senator Pia dahil lang naging emotional ngayon? Abogada yan. Laging nasa top ng every senatorial race, hindi nasa dulo. At higit sa lahat, hindi umaasa sa tagabulong at index card kapag nasa plenary para sumagot. Pinapatamaan niya si Senator Risa Ontiveros kasi may mga tagabulong daw at nagbabasa ng index card. Pero alam niyo ang layunin nitong si Rowena Guanzon dito, kumuha lamang ng potensyal na boto niya sa 2028. Nangangarap itong mapabilang sa senatorial slate ni Sara Duterte at maiboto ng mga Duterte supporters. Hayaan na natin sa kanila si Rowena Guanzon at pinapaalala ko lamang muli sa inyo, wag na wag nyong iboboto itong kakamping na dati o dating kakamping na ito o dilaw na si Rowena Guanzon. Ngayon, bakit po natin sinasabing sinungaling? Ito pong si Senator Pia Cayetano. Pakinggan po natin ang interview dito kay Senator Erwin Tulfo at mamaya yung mas mahabang interview sa kanya. So, bakit walang sounds? Ulitin natin mga tol. Pasensya na at yan. Naging emosyonal si bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Pia Cayetano dahil hindi man lang daw kinamusta ng mga nasa minorya ang kanilang sitwasyon habang nagkakaputukan. Siguro naman mag-a-agree kayo sa akin mga tol, no? Na sa mga ebidensyang lumalabas ngayon, sinungaling itong si Pia Cayetano. Paki-comment nyo naman kung kayo'y naniniwala, katulad ng paniniwala ni Top 1, na nagsinungaling si Senator Pia Cayetano nang sabihin niya na walang nangamusta sa kanya o sa kanila nung panahon na nagkaroon ng putukan diyan po sa Senado. Kindly comment yes at huwag nyo din pong kakalimutang mag-subscribe dito sa ating live streaming mga tol. Maraming nanonood po sa inyo na hindi po nakasubscribe. I-hit nyo po yung subscription, yung subscribe button and saka yung notification bell para po updated kayo lagi dito sa ating mga pinag-uusapang issue sa ating lipunan. Totoo ba yon? Hindi po. Yung kanyang emosyon po, siguro po dala po ng takot. Pero nung sinabi niya po na wala pong nangumusta, meron po kaming yung chat group po sa WhatsApp. Lahat po ng mga members ng majority at Boom! ng mga Huli ka! minority, yung 20th Congress na chat group. Meron po, nagpadala po ng message po si kita ko po doon si Senator Kiko, Yan. Senator Bam, Senator Sherwin, paging ako po yung sa Apat sila, Senator Kiko, Senator Bam, Senator Sherwin at siya. O sino pa? akin po, pinadala ko po around 9:57. Opo. Pagkatapos sumagot po yung si Senadora Camille, sabi niya, thank you, we're all okay. Oh. Nag-message naman po kami sa WhatsApp group po namin. Ewan ko kung bakit hindi po nabasa ni Senadora Pia po yun. Oo. Oh. Yun lang naman, kung hindi niya nabasa, hindi siya nagsinungaling. Pero kung nabasa niya, which is very impossible na hindi niya mabasa, at kahapon niya lang nang sinabi yan eh. Ibig sabihin, hindi siya nag-send doon sa group. Sinasabi niya nga, doon sa group, wala daw nag-send, wala daw nangamusta. Ang presumption, kung sinabi niya na walang nangamusta, tiningnan niya yung group. Di ba? Ang nakita sa group na pinakita ngayon sa publiko, may mga nangangamusta. Kaya po natin sinasabing sinungaling si Pia Cayetano. At in particular, ito po yung mga pahayag ni Senator Erwin Tulfo. May kumakalat po ngayon na group chat po namin. Kinukumusta naman po sila. Una pong nag-chat si Senador Camille Villar na we're all okay here. 9:55 p.m. I think. Tapos sunod-sunod na sumagot na keep safe. Sumagot po si Senator Sherwin Gatchalian. Marami pong sumagot, pati po ang inyong lingkod dahil papunta po ako ng Baclaran. Sinabi ko, praying for all of you there.
may mga nangamusta po sa minorya. Baka hindi lang po nabasa ni Senadora Pia yung group chat namin sa WhatsApp. Pero imposible po, Senator Erwin Tulfo sapagkat siya mismo ang nagsabi, yung dati nating group chat, no? Sa majority, wala man lang nangumusta sa inyo. Kaya ang presumption, tiningnan niya yon. At nung tiningnan niya na may nangamusta naman pala, ibig sabihin, nagsinungaling ito pong si Pia Cayetano. Ito pa, meron kaming chat group sa WhatsApp, sabi ni Senator Erwin Tulfo na separate interview. Lahat ng members ng majority at minority, yung 20th Congress chat group, nagpadala ng message sina Senator Kiko, Senator Bam, Senator Sherwin, maging ako. Ito pala yung narinig natin kanina. Pagkatapos sumagot si Senator Camille, sabi niya, thank you and we're all okay. Sino ngayon na nagsisinungaling? Mga tol, balikan natin ang balita sa mga pangyayari po dyan sa Senado. Nagkaroon ng paglabag si Suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa Rules of Engagement na magpaputok ng baril noong May 13 sa Senado ayon sa CIDG. Ang depensa ni Aplasca, splice at pililan ang mga isinapublikong kuha ng CCTV para pumasok ito sa anyay naratibong hindi inatake ang Senado. Naging emosyonal naman sa plenaryo si Senadora Pia Cayetano ng almahan niya ang pahayag ni Senadora Rizal de Veros kaugnay sa nangyaring pamaril. May unang balita si Mav Gonzales. Matapos magkaputukan sa Senado, ilang minority senator ang tumayo sa sesyon para paimbestigahan ang nangyari. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Pero ang pahayag ni Ontiveros, inalmahan ng emosyonal na Senador Pia Cayetano. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po, para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Nasa Senado si Senador Pia nang nangyari ang insidente. Yan ang litrato ninyo. Ang sasaya nyo pa nga dyan. Nak ng teteng talaga. Pero ang puntuhan natin ngayon, imbis na makakuha ka Senator Pia Cayetano ng simpatya mula sa publiko, kritisismo na ngayon ang inaabot mo. At ilan sa mga content creator, ang haba ng mga panulat nila, i-share ko po sa inyo, babasahin ko po sa inyo. Unahin po natin si Nutriban Republic. Sabi po dito ni Nutriban Republic, ang pinakamalapit na lesson na dapat matutunan ng mga senador sa tawanan, rebuke at collective side-eye ng publiko nitong mga nakaraang linggo ay simple lang. Hindi pinagtatawanan ng tao ang takot. Pinagtatawanan nila ang biglaang premium subscription ng takot kapag ang natakot ay makapangyarihan. Kapag mahirap ang takot, arte. Kapag aktivista ang takot, destabilization. Kapag mamamahayag ang takot, biased. Kapag manggagawa ang takot, pasaway. Kapag ordinaryong pamilya ang takot, move on. Pero kapag senador ang kinabahan, biglang may trauma, dignity, institutional respect, solemn statements at public appeal for empathy. Parang may separate entrance ang human rights sa VIP lounge. Linawin natin, mali ang putukan, mali ang intimidation, mali ang kahit anong gulo na maglalagay ng tao sa panganib, senator man o janitor, abogado man o guard. Walang matinong bansa ang dapat sanay sa tunog ng baril, sa takot, sa panic, sa feeling na anytime pwedeng may mangyaring masama. Idagdag ko lamang ito mga tol, unfortunately, during Duterte administration, ganyan ang sitwasyon ng mga sumusuportang Pilipino sa Duterte administration. Normal sa kanila ang tunog ng baril, normal sa kanila ang takot, normal sa kanila ang panic, normal sa kanila
ang pwedeng mangyaring masama. Dahil every now and then, nakikita natin sa loob ng 6 na taon ang bumubulagta sa kalye, namamatay sa loob mismo ng kanilang tahanan at kung saan-saan pang ibang lugar. At dito pupuntuhin yon ni Nutriban Republic, kaya ituloy po natin ang pagbasa ng kanyang panulat. Pero iyon nga ang punto. Kung hindi pala dapat minamaliit ang takot, bakit ang tagal niyong minamaliit ang takot ng iba? Nasaan ang ganitong iyak, ganitong galit, ganitong plenary level tenderness noong si Leila de Lima, isang nakaupong senador, ay ikinulong ng halos 7 taon habang unti-unting gumuho ang mga kasong ginamit laban sa kanya. Doon pa lang, test na iyon ng Senado bilang institusyon. Kung kaya ninyong mag-alaga ng ego ng kaalyado, dapat kaya rin ninyong mag-alaga ng due process ng kalaban. Hindi porke hindi ninyo siya kaibigan, optional na ang prinsipyo. Hindi porke hindi siya kasama sa table nyo, pwede na siyang gawing cautionary tale na may mugshot. Nasaan ang panginginig ng boses noong si Reyna May Nasino, isang nakakulong na ina, ay nakipaglibing sa 3 buwang anak niyang si River habang bantay sarado ng Estado. Kung ang takot ng staff sa Senado ay karapat-dapat sa malasakit, ano ang tawag sa isang inang humaharap sa kabaong ng sariling sanggol habang hawak pa rin siya ng sistema? Slide guest o slide quest? Tanong ni Nutriban Republic. Ituloy po natin ang pagbasa. Nasaan ang galit noong ang Piston 6 kabilang ang matatandang jeepney drivers ay inaresto sa gitna ng pandemya dahil humihingi sila ng karapatang makapaghanap buhay. Hindi sila ng agaw ng poder. Hindi sila nagtatago sa opisina. Hindi sila naghahanap ng special treatment. Gusto lang nilang bumiyahe dahil may sikmura silang pinapakain. Pero kapag mahirap ang gutom, violation. Kapag powerful ang takot, constitutional moment. Nasaan ang national grip noong si Maika Ulpina, 3 years old, ay napatay sa anti-drug operation? Batang halos hindi pa marunong magsulat ng pangalan niya pero naisama na sa brutal footnote ng drug war. 3 taong gulang, hindi botante, hindi criminal mastermind, hindi nanlaban, bata. Pero ang sagot ng makapangyarihan noon, parang aksidenteng natapunan lang ng kape ang mesa. Shit happens. And that was the statement of Senator Bato de la Rosa na ngayon pinoprotektahan ninyo. Kaya siya nakatakas diyan sa Senado. Ituloy ko po yung binabasa po natin. Tapos ngayon, kapag ang natakot ay nasa Senado, biglang may trauma, dignity, solemnity, at appeal for compassion. So may age requirement ba ang empathy? Or kailangang may title muna bago maging tragedy ang takot? Nasaan ang Senate level sermon noong Bloody Sunday raids nung 9 na aktivista ang napatay sa Calabarzon? Search warrants sa madaling araw, patay pag umaga, tapos ang script parang laging may template. May baril daw, lumaban daw, threat daw. Ang bilis maniwala kapag ang biktima ay walang apelyidong may convoy. Nasaan ang matinding lungkot noong pinatahimik ang ABS-CBN at libo-libong manggagawa ang nawalan o nalagay sa alanganin ng kabuhayan? Hindi lahat ng nawalan ng trabaho doon artista. May cameraman, may editor, may researcher, may driver, may utility worker, may pamilyang biglang tinamaan ng politika na nakakostume bilang committee vote. Pero noong sila ang nasaktan, ang daming tahimik, ang iba pumalakpak pa. Democracy daw, pero may lap track. Nasaan ang malasakit noong si Maria Ressa at Rappler ay hinabol ng kasong kriminal at regulatory attacks habang ginagawa ang trabaho ng press? Kapag media ang pinupuruhan, sasabihin ng ilan, bias naman kasi, as if bias is a magic word that cancels constitutional freedoms. Convenient parang suka sa isaw. Isaw-saw mo lang, tanggal lahat ng konsensya. Kapag
O kaya kapag ngayon may mga senador na humihingi ng empathy, respect, dignity at understanding, hindi naman sinasabi ng publiko na hindi kayo dapat matakot. Ang sinasabi ng publiko ngayon nyo lang naalala na nakakatakot pala. Ngayon lang naalala na ang tao kapag narinig ang putok, nanginginig. Ngayon nyo lang naalala na ang pamilya, staff, kasamahan at mahal sa buhay ay may karapatang umuwi ng ligtas. Ngayon nyo lang naalala na ang due process ay hindi decorative trophy law sa Senate lounge. Iyan ang problema. Hindi takot nyo ang pinagtatawanan. Ang pinagtatawanan ay ang double standard na parang naka-formal attire, dignified tingnan, bulok ang amoy. Kapag sila ang nasa peligro, protect the institution. Kapag mahirap ang nasa peligro, sumunod ka kasi. Kapag sila ang umiiyak, respect my story. Kapag biktima ang umiiyak, paawa effect. Kapag sila ang nakakulong, political persecution. Kapag kalaban ang nakukulong, let the process take its course. Kapag sila ang pinaparatangan, presumptions of innocence. Kapag ordinaryong tao ang pinaparatangan, may record siguro. At huwag nating lokohin ang sarili natin. May mga senador at opisyal na nagsalita noon. Oo, hindi ito tungkol sa lahat. This is for the many who were silent, selective, evasive, or suddenly poetic only when the pain entered their side of the room. At ganon yung nararanasan nitong si Pia Cayetano. Pero hindi niya man lang naipadama sa napakaraming mga biktima ng extrajudicial killings sa panahon ng panunungkulan ng mga Duterte at ng mga nagpatupad ng war on drugs in particular. Iyon ang hard truth. Public laughter is not always cruelty. Sometimes it is memory with teeth. Kaya Pia Cayetano, anihin mo ngayon yung kritisismo dahil sa pag-iyak mo sa Senado kahapon. Meron pa tayong babasahin na panulat. Marami po ito, medyo mga tol, kaya matatagalan tayo rito. Ito naman po ay panulat ni Paulo Kimbo. No? Sabi po dito, Pia Cayetano built her name on the language of rights, women's rights, children's rights, reproductive health, dignity, bodily autonomy, the right of families to decide, the right of women to be heard, the right of children to be protected. Napakaganda sana ng legasiya mo, Pia Cayetano. Pero unti-unti mong sinisira ngayon sa totoo lang. She was one of the Senate's fiercest faces in the fight for the RH law, standing with Miriam Defensor Santiago through that long, ugly, moralistic war while Risa Ontiveros, then in the lower house, fought with other RH champions on the same historic battlefield. So yes, Pia Cayetano knows the language of rights. She knows what dignity means. She knows what protection means. She knows what happens when the Senate becomes too powerful over the body of an ordinary citizen. She knows, as a lawyer, that the law is not supposed to arrive after the bullet. She knows that due process is not a luxury word for law students. It simply means hindi ka pwedeng patayin, hulihin, parusahan o wasakin ng Estado nang hindi ka man lang pinapakinggan, hindi ka man lang nililitis, hindi ka man lang binibigyan ng patas na laban. She knows what rule of law means too. Hindi ito dekorasyon sa speech. It means the powerful and the poor should be bound by the same rules, the same courts, the same standards, the same consequences. It means the law should not become a bolo for the powerless and an umbrella for the powerful. Sa madaling pangunawa, dapat pantay-pantay lahat tayo sa mata ng batas. Which is why her tears now are so difficult to receive. Now, she cries over gunfire in the Senate. But where were her tears when gunfire became the nightly soundtrack of poor communities? Katulad nung nakikita nyo po sa picture na ito.
thousands of families. Umiyak dahil nawala po ang kanilang mga mahal sa buhay, hindi dahil sinasabi nilang walang kasalanan yung kanilang mga anak, kanilang mga kamag-anak, kanilang mga mahal sa buhay, kung hindi most of them sinasabi at umiiyak, kinuha ang buhay ng kanilang anak ng walang due process. At yun ang pinakamahirap tanggapin sa totoo lang. Bawat isa sa atin nakalagay sa ating saligang batas na walang sino mang Pilipino ang pwedeng alisan ng buhay ng kanyang karapatan nang hindi po dumaraan sa due process. At sinasabi din doon na dapat pantay-pantay ang pagprotekta ng Estado sa bawat Pilipino. Pero sa panahon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte, kayo, mga Cayetano, kasama kayo sa administrasyong iyon. May ginawa ba kayo? Ngayon, mag-iiyak-iyak kayo? O, ituloy ko po yung binabasa po natin dito. Sabi pa po dito, where were her tears when Tokhang knocked on doors, not like a public health program, but like a death notice wearing a badge? For years, Project Double Barrel turned poverty into a target, suspicion into a death sentence, and police reports into funeral scripts. The poor were killed first, explained later, and buried before the country could even ask proper questions. Mothers bent over bloodied bodies on concrete. Children learned that a knock at night could mean the end of a family. Whole communities learned to sleep with one eye open because the state had turned fear into policy. And when the bodies began speaking louder than the police reports, Dr. Raquel Fortun's forensic work exposed what power wanted buried. Bullet holes, healed head wounds, violent deaths, dress up as ordinary causes. Kahit ang bangkay, kailangan pang mag-testify dahil buhay na opisyal tahimik. After 6,248 official drug war deaths, only 5 drug war cases have reportedly produced convictions involving 9 police officers. That is roughly 0.08%. In short, halos lahat ng patay walang hustisya. Ang bilis ng bala, ang bagal ng pananagutan. Very efficient sa pagpatay, very shy sa conviction. Nasaan ka nun, Senator Pia Cayetano? Hindi ko natatapusin ang panulat na ito at tatalon tayo sa isa pang panulat. Ito naman, maiksi lamang. Mula po ito kay Agent Rick Diaz. Sabi po dito, kung Best Drama Actress Award ang ibibigay kay Pia Cayetano sa performance niya kahapon sa Senado, Best Supporting Actress Award naman itong si Loren Legarda. Ang dalawang bruhang ito, binasa ko lang uulitin ko, ang sarap basahin Ang dalawang bruhang ito ay parehong pabiktim sa pansamantalang walang under attack na nangyari sa Senado, kundi eksenang ginawa ni Alan Petra Caldero para cover up o justification sa pagtakas ni Bato de la Rosa na nasa ilalim ng kanilang protective custody. Ang tunay na victim dito ay ang libo-libong pinatay ni na Duterte, Bato et al. Sa war on drugs nila na hanggang ngayon ay humihiyaw pa ng hustisya. Tumigil na kayo sa kadramahan nyo, Pia at Legarda. Hindi kayo ang victim dito, kundi offenders. Kung hindi ninyo kinupkop si Bato, nakuha na sana ng NBI at nadala sa Hague. Unfortunately, hindi nangyari. At syempre, may panulat muli si Lovely Granada, as usual English, kaya pinatranslate na natin kay ChatGPT. Basahin po natin. Ayon po sa kanyang panulat, again si Lovely Granada, nag-livestream kayo sa gitna ng kaguluhan, nakangiti pa pagkatapos. Tapos magtataka kung bakit walang nangamusta. Totoo ba yung sinasabi ni Lovely Granada dito, mga tol? Totoo. Marami sa inyo ang nakakita ng livestream nila. Ako nakita ko pero di ko pinanood. Nabubuisit ako sa mga pagmumukha ng Tracy Udas Bakit bumagsak ang simpatya ng publiko sa emosyonal na paglabas ng damdamin
ni Senadora Pia Cayetano sa Senado. Ito, sabi dito ni Labri Granada, may dahilan kung bakit ang emosyonal na paglabas ng damdamin ni Senadora Pia Cayetano sa Senado ay hindi nakakuha ng matinding simpatya mula sa publiko gaya marahil ng inaasahan ng kanyang kampo. At hindi ito dahil naging manhid na ang mga Pilipino. Ito ay dahil mas marami ng mamamayan ang hindi basta isinasantabi ang lohika dahil lamang sa pag-iyak ng mga makapangyarihang politiko sa harap ng kamera. Ito ang mas malalim na dahilan sa likod ng mga naging viral na reaksyon ni na Ivy Lisa F. Mendoza, Patrick Aquino, Mitch Valdez, Lovely Granada at marami pang ordinaryong Pilipino online matapos ang pahayag ni Cayetano na wala man lamang daw sa kanyang mga dating kaalyado ang nangungumusta sa kanya matapos ang kontrobersyal na insidente ng putukan at kaguluhan sa Senado. Ang naging batikos ay hindi dahil sa kawalan ng awa. Nakasentro ito sa kredibilidad. I agree. Sa totoo lang, ako yung taong maawain. Hindi ko itinataas ang sarili ko, mga tol. Pero iba ang naramdaman ko kay Pia Cayetano. Hindi ako nakaramdam ng awa sa kanya habang umiiyak siya kahapon. Dahil pakiramdam ko, hindi siya nagsasabi ng totoo. At ganun nga po yung napatunayan natin. Sinungaling sapagkat sinasabi niya in particular na wala daw nangamusta pero kinamusta naman pala siya ng kanyang mga kasamaan sa Senado. Sinungaling siya, kaya bakit mo kaawaan? Anyway, sa akin lang yan. Tuloy po natin yung binabasa ko po dito. Sabi pa po dito, dahil napanood ng publiko ang buong pangyayari ng real time, nakita nila ang mga live stream, nakita nila ang mga senador na nagdodokumento ng kaguluhan gamit ang cellphone at social media. Nakita nila ang mga opisyal na tila kayang i-broadcast sa buong bansa ang bawat anggulo ng insidente. Nakita rin nila ang ilang personalidad na kalaunan ay nakangiti, nakikipag-usap ng maayos at mukhang kalmado matapos ang insidente. Yung photograph na ipinakita ko sa inyo kanina, sayang na i-close ko yung window, no? Pero makikita doon si Pia Cayetano. Makikita doon si Loren Legarda, Camille Villar, Mark Villar, Senator Bongo. Ang hindi lang nakita doon mula sa majority, si Bato de la Rosa sa si Robin Padilla. Bakit kaya? Baka pinagpaplanuhan na ng mga oras na yun kung paano tatakas. Ano? Tuloy po tayo. Dito po sa binabasa natin. Nakita rin ng ilang personalidad, at ngayon, ang parehong kampo ay humihingi ng emosyonal na pangunawa dahil walang nangamusta. Iyan mismo ang dahilan kung bakit tumimo at naging malakas ang dating ng reaksyon ni Mendoza. Kumusta yung foods? Kumusta ang wifi? Kamusta ang pagpuga? Umepekto ang pangungutya dahil nilantad nito ang tila kabalantinuan na naramdaman na rin ng maraming Pilipino. Kung nasaksihan na ng buong bansa at marahil ng buong mundo ang pangyayari sa pamamagitan ng live streams, viral videos at walang tigil na political content, ano pa nga ba ang sinasabing hindi alam ng publiko? Iyan ang hindi komportableng tanong sa sentro ng kontrobersiyang ito. At sa totoo lang, lehitimo itong tanong. Hindi kailanman naging usapin kung may takot bang naramdaman. Natural lang naman na makaranas ng pangamba at emosyonal na epekto sa anumang magulo o delikadong insidente. Walang matinong tao ang kokontra rito. Ngunit, ang ikinaiinis ng maraming Pilipino, ayon sa mga kritiko, kasama ako doon, ay ang tila pagtatangkang baguhin ang naratibo at ilagay sa posisyon ng biktima ang mga personalidad na umano'y tumulong din gawing pampublikong palabas at political spectacle ang insidente. Mahalagang pagkakaiba yon dahil sa seryosong pamamahala, malaki ang agwat ng tunay na institusyonal na pag-aalala kumpara sa emosyonal na pagpapakita ng maaaring gamitin upang ilihis ang usapin ng pananagutan. Ito rin ang dahilan kung bakit naging mahalaga ang naging pagliliwanag ni Risa Ontiveros. Hindi niya minamaliit ang takot, hindi niya tinutukso ang trauma, hindi niya binabaliwala ang panganib. Ang kanyang kritisismo ay nakatuon sa institusyon
Tinatanong niya kung bakit tila parang walang nangyari sa Senado matapos ang isang marahas at nakakahiyang pangyayari sa isa sa pinakamataas na demokratikong institusyon ng bansa. Ngunit sa halip na direktang sagutin ang usaping institusyonal, napunta umano ang usapan sa personal na emosyon, sama ng loob at paghahanap ng simpatya. Alam ninyo mga tol, ma-share ko lang ito, no? Ang tao kasing guilty kadalasan nagpapaawa no? Either magagalit o kaya magpapaawa. Sa parte ni Pia Cayetano, baka guilty ito sa pagtulong sa pagtakas in particular ni Bato de la Rosa dahil guilty na kasi ito doon sa pagpunta ni de la Rosa sa Senado para lamang iboto sa pagka-Senate President ng kanyang kapatid na si Alan Peter Cayetano. Kaya para hindi mapag-usapan ang kanyang possible accountability, gumagawa ng eksena, nagdadrama. Pasensya na ha, hindi ko talaga magawang maawa kay Pia Cayetano. Kaya ko sinasabing sa aking opinion, nagdradrama itong si Pia Cayetano. Tuloy po natin ang pagbasa sa panulat ni Lovely Granada o ni Labyrinth. Pero sa likod ni Labyrinth, Facebook page ay si Lovely Granada. At agad itong napansin ng maraming Pilipino. Ito rin ang dahilan kung bakit naging viral ang mga reaksyon ni Mendoza, Patrick Aquino, Mitch Valdez. Dahil para sa mga kritiko, tinamaan nila ang nakikita nilang pagiging palabas ng politika. Lalong tumindi ang dating ng komento ni Mendoza dahil ginamit niya ang katatawanan upang ilantad ang hindi pagkakatugma ng mga pangyayari. Naging makapangyarihan ang humor kapag sumasalamin ito sa nararamdaman na ng ordinaryong tao. At pagod na ang maraming Pilipino. Pagod sa inflation, pagod sa taas ng presyo, pagod sa problema sa transportasyon, pagod sa mababang kita, pagod sa siksikang ospital at kulang na mga paaralan. Kaya kapag nakikita ng mamamayan ang mga matataas na opisyal na ginagawang live stream content ang kaguluhan sa Senado at kalaunan ay humihingi ng simpatya, hindi na otomatikong awa ang tugon ng ilan, kundi pagdududa. At para sa marami, may dahilan ang pagdududang iyon. Binasa ko lamang ang panulat ni Labyrinth Facebook page. Pero again, ang nasa likod ng page na ito ay si Lovely Granada. At syempre, hindi mawawala even ang mainstream media. Pati itong hindi ko inaagrihan sa napakaraming pagkakataon. No? Ito in general, ang tinitira niya rito ang 13 Judas. Sabi ni Agot Isidro, no? For so many times, hindi ko po ito inagrihan. Pero dito, 100% agree ako. Sabi niya, I have lacking respect for these 13 hooligans who call themselves senators of the Philippines. Duck you. Kaya yun din ang sasabihin natin sa 13 Judas. Partikular dito kay Pia Cayetano. Duck you. Pakinggan natin. Ito pong medyo pang-aalas ka siguro, no? Sarcasm na usapan sa mga host ng Bilyonaryo News Channel. Ulitin natin. Nagloloko tong computer ko. Bakit pag nagpe-play ako walang audio? Lalakas mo na. See the Google glasses? So what if suot ng senadors yan? Really? Google's glasses. Yeah, it has recording, microphone, surveillance. Kung parang may video pa sa salamin mo. CCTV sa glasses. Ayun na yung The CCTV. senators, the media has to have that. Di ba? Para makita talaga kung sino ang nagsasabi ng totoo sa CCTV. Tingnan nyo. Nagkakaroon na ng pagdududa talaga. Kasi sinasabi ng suspendidong Sergeant at Arms ngayon, splice daw po yung video. Sabi kasi ng DILG, Secretary at ng PNP, hindi nagsisinungaling ang ebidensya Sa 6 na araw na pagtutok nila sa investigasyon, walang pag-atake sa Senado. Sino ngayon ang paniniwalaan ng publiko? Kayo? Diyan sa Senado, majority? O ang opisyal na investigasyon na isinagawa ng PNP na nakabase rin sa mga hindi nagsisinungaling na ebidensya? Paano Solve yun, you think? Alam mo, yun din ang tanong ko. Kasi gusto ng Senate may investigation sila. Di ba conflict of interest yan? Para sa akin
Tapos ang DOJ may investigation din. Di ba conflict of interest din yun dahil nasa ilalim nila NBI? So sino ba dapat ang mag-imbestiga? Kailangan ipakita nila yan sa... Kasi Suggestion ni Corina Sanchez, isa publiko yung buong CCTV footage, which is good din naman. Pero wala naman kasing ibang pwedeng mag-imbestiga maliban sa PNP. Di ba? Involve ang Senado. Kaya pag sila po yung nagsagawa ng investigasyon, bias posible. Pag ang DOJ, NBI, bias posible dahil involved din ang NBI. Sino ang walang involvement? PNP. At PNP ang nag-imbestiga at naglabas po ng kanilang investigasyon at ito ay pinorward sa DOJ. Hindi naman pwedeng hindi tanggapin yun ng DOJ. Dahil after all, DOJ ang magsasampa ng kaso if ever na itong si Sergeant at Arms Aplaska ay lumabag sa batas. No? Pero siyempre, i-entertain natin, pakinggan natin yung suggestion dito ni Corina Sanchez, which is good. Sana ilabas na lamang din sa publiko para makita ng publiko kung sino ba talaga ang nagsisinungaling sa pagitan po ng gobyerno natin o itong si Sergeant at Arms Aplaska. Pinalalabas niya kasi, uulitin ko yung sinabi ko kanina, na pinili lamang daw po yung mga parte ng video para pumabor sa naratibo na gusto in particular ng Malacanang. ngayon lang nangyari yan, ano? Kailangan ipakita siguro sa publiko lahat. Ang sabi ni Ginoong Aplaska, inedit nila. Spin lies, Oo, sabi natin niya. Inedit nila. Pakita ng version. So bago dapat nila sinurrender sa NBI or DOJ, dapat may kopya sila. Sigurado meron yun. Ilabas nila yun para makita kung sino ang nagsisinungaling. Diba, no? Tapos, Kung maiiyak ka, kaiyak. Alam mo, mahirap talaga ang buhay natin ngayon. Pero, alam mo, we have to be strong. We have to be strong. Sarcasm yun, mga tol. Huwag kang iiyak ha, huwag kang iiyak. Pero inyo si Pia Cayetano kasi umiyak. Kanak ng teteng na yan. Umiyak na walang luha. Tapos may mga tatanga-tangang Duterte supporters ngayon na nanonood sa atin. Pinagtatanggol pa. Magsama-sama kayo, mga tanga. Hindi nyo na magagawang tanga ang majority ng mga Pilipino ngayon. Kung kayo, mga tanga na nanatili, mga Duterte supporters, kayo-kayo na lamang, wag nyo na kaming idamay pa sa katangahan nyo. For whatever comes our way. Sabi ko sa'yo, alis Diba, Attorney Jess? Pero sana hindi sila malihis sa mga tanong na kailangan pa rin sagutin. Oo. Ayan. Dahil ang daming pinakawalan na bala ang panig ng Senado. Yan. Nasaan na si Senator Bato? Di ba? Tapos ano ba yung ulam doon sa Senate Lounge? Kasi Kung warning shot, bakit sunod-sunod ang naging putukan pa ng USAA? Di ba? Ang hirap paniwalaan ni Aplaska eh. Kaya ako, malakas ang paniniwala ko na tama si dating Senador Antonio Trillanes na gawa-gawa lamang po ang eksena para mapacilitate yung pagtakas nitong si Bato de la Rosa. Alam mo, kasi na nagkaputukan. Presentation looks masarap na. Naubos nila eh. kasi nga, May focus naman sila noon. hindi, kasi pagkatapos ang barila, nag-barrio fiesta sila doon. May photo presentation na masaya naman sila. Ang lakas ng sarcasm na to, no? Biruin mo, no? Mainstream media, inaasar kayo ngayon? Pagkatapos daw ng putukan, nag-barrio fiesta kayo? Anyway, anong masasabi niyo dito sa ating pinag-uusapan ng mga tol? Paki-comment nyo naman ang inyong opinion dyan sa chat area. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay May 21, 2026. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.